Magandang umaga sa inyo mga buddy. Ang inyong nakikita sa inyong harapan ay ang Cementerio del Pueblo de Balayan o ang lumang sementeryo ng Balayan. Aba, si Sir Derek to ah. Ay sir! Kamusta ka? Kumusta na, kumusta na? Kaya ata sa parada ng lechon. Oo nga eh. Puto na! Kamusta Ayan, ka? tama-tama, nandito si Sir Derek. Siya magpapaliwanag sa atin ng history nitong Cementerio del Pueblo de Balayan. At ito pa mga buddy, may papakilala daw sa atin si Sir Derek. Oo, tamang-tama. Papunta ako sa aming farm sa Liat. Napadaan muna. Ito ang bayan ng aking lola, Balayan. So dito nakalibing ang marami kong mga ninuno, kamag-anak. At ang tawag namin dito ay Cementerio del Pueblo de Balayan o ang lumang Campo Santo ng Balayan. Hey, Kernel! Halika nyo! Oh, nais kong ipakilala sa inyo to. Ito ay retiradong Kernel, dating CIDD chief ng Baguio. Okay. Pero taga rito yan sa Balayan. Buti na lang, nagretiro na. Dahil yan ang local istorya namin sa Balayan at sa Western Batangas. Yan, mas magaling to. The best to. Anong may tutulong natin? Gusto sana malaman ni Iman, ano ba ang kasaysayan ng ating sementeryong luma? Mas maganda doon tayo sa taas para Ayun. makakita Sa taas. tayo ng kabuuan. Oo. Sa totoo lang, itong mga hakbang natin ito, dati, ito ay bago na. Ang dati, ang tawag sa bato dito ay Pietra de Chino. Iyon ang bato ng China, yung sinasabi. Pinaltan nila bago. Ito naman, nasira na ito ng lindol. Dati hiba ito, may arc ito, bato. Nasira ng lindol, nag-collapse. So bago na siya, pakikita mo yung structure, may nakakwan yan, may arc. Ito bago na yan. Kernel, balita ko, ito dasal daw yan, bawat baita. Oo, dasal yan, bawat bite. Anong dinadasal? Yung dasal ng paglalagak ng patay sa loob ng sementeryo. Kabisado mo ba? Ay, hindi masyado. Okay, so Parang ama namin din yun, parang ganun. Parang ama namin, o Aba Ginoong Maria. Parang ganun yun. So sa bawat step, may dasal. Nahinto siya, may dasal, nahinto, nadasal. Okay, so Halika, paniko tayo. puntahan natin to mga buddy. At kita nyo naman parang Fort Santiago ng aming lumang sementeryo. Kernel, kailan mo ginawa itong sementeryo natin? 1849. 1849. 12 years bago ipinanganak si Jose Rizal noong 1861. Just to give you an idea. Ang unang sementeryo yung paligid at likod ng simbahan. Paligid, tama. So, nagkaroon ng epidemya at ang sinabi ng pare na ilipat na kasi maraming namamatay na taga-Balayan dahil nakakahawa ng epidemic. So nilipat dito 1849. Maganda, mamaya pupunta tayo sa simbahan ng Balayan, pero unahin muna natin tong lumang Campo Santo. Kernel, bakit ba elevated? Bakit stairway to heaven ang ating sementeryo? Ang magandang tanong yan. Ganito yan kasi, bago ito naging Campo Santo, pre-colonial graveyard. Mga ninuno na, sinaunang tao, ito ay lagakan ng mga pumanaw. Ang tawag dito ay puntod sa burol o puntod sa tinatawag na Davao. So ito sir, mismo talaga, hindi man medyong burol na to. Hindi. Talagang Dahil ang sinaunang tao, mga kumintang, mga unang tao ng Balayan ay kumintanes. Naniniwala sila na ang pumanaw madali makakarating sa kaluwalhatian kung ilalagak sa mas mataas na porsyon. So totoo pala yung kanta ng Led Zeppelin, ano? Stairway to Heaven. Stairway to Heaven. Naikwento mo dati na yung dagat, Balayan Bay, ay umaabot dito. Oo, dito. Kasi actually ito ay dating ginawang Spanish port. Kasi 16th, 17th, 18th century, laging inaatake ng mga pirate Muslim ang Balayan. So ginawa ito military Spanish port. Ang tawag dito, Moog. So from pre-colonial graveyard, nang pumasok na ang mga Kastila, ginawa itong military port. So bago siya naging sementeryo, fortress muna siya. Oo. So, Pero dati na siyang pre-colonial na libingan.
Nung ginawang libingan nung 1849, ito na yung 1849 na pader. 1849 na pader, pero yan buo. Oh. Buo yan. Buo yan dati. Buo yan. Inabot mo pa yan. Buo yan. Buo. Base doon sa istorya, buo yan. Hmm. So nag-collapse siya, nung dito makikita mo naman nakita mo yung Oo, foundation. Oo. Nag-collapse siya. Okay. Yung foundation na bago na yan. Bago na ito. Kailan nag-collapse? Ay, mga kanya 1800 na yon. Okay. So hindi natin inabot. Hindi natin inabot. Etong puno na to, nung 1849 ba, nakatanim na yan? Ay, hindi. Di pa? Hindi pa. Kasi ang nagtanim nito, yung mismong nasa nicho niya. Nasa nicho niya. Pero ito, 100 years. Heritage tree na ito, declared. Anong puno to, sir? Kalachuchi. Kalachuchi, ang bulaklak ng kalachuchi ay flower of the dead. Yun. Kaya siya tinanim kasi ang kalachuchio ay simbolo ng mga namayapa. Flower of the dead. Flower of the dead. Oo. Yan ang bilid ng ginagawa ng mga Spanish missionary na galing Mexico. Actually, galing Mexico ang kalachuchi. Colonel, bakit nawala ang dagat? Ay, syempre, umatras na ng umatras. Matras, ayun. Wala na, umatras. Ginawa ang sementeryo, Colonel, kasama na ba yung chapel na yan? Yes, kasama niya. Iba yung chapel dito, yung bisita, iba yung chapel ng mga mortuary. So dito muna, bago ilibing, dyan muna nilalagay. Ito, ganito yan. Yan ang huling iyakan. Huling, mga... Kita mo, yung bilog na yon, yun ang kaluwalhatian o ang langit. yung bilog. Yung bilog na yon. Anong ibig sabihin nun? Sign of langit. Sign of kaluwalhatian. Kawalhatian. So pag pumunta tayo dyan sa kawalhatian na yan, alalayan tayo ng 4 na apostoles. Yung 4 na poste. Yan, yung posting yan. 4 na apostoles yan. Ba't walang pangalan? Ay, yan ang interpretation. Okay. So Ayun. yung bilog, yun ang daan papuntang langit. Oh yes. Yun ang Kapag kakasikip naman, Colonel eh. Lasa hindi ka kakasya. Ay, hindi. ito naman, explain ko sa iyo. Ito yung ang tao kasi pag pumasok sa loob, no? Pag pumasok sa loob, ito ang tinatawag na katawan lupa, physical, soul, spirit. Kaya tatlong layer. Layer yan. So makikita mo, yung 4 pa rin na apostoles, yung 4 pa rin na yung 4 na yon, yung posting yun, 4 apostoles yan. Kung mapapansin mo ito, bakit ito ganito, no? Lahat ng nakalibig sa tagiliran nito ay mga prominent family. Okay, mayayaman. Hindi ka pwede maglibing dito na ikaw ay pinanganak sa laylayan ng lipunan. Tulad nito, ito pinakamayaman sa kuan. Ito, pasahin mo. Cipriano Iperabego. May perer ba dito? Yes. Mga ninuno ko. Ninuno mo. Cipriano Asque. Yung Don Seferino Asque, kapatid ng lola ko sa tuhod. Ang lola Belen ko nasa likod. Ito andyan ang lolo ko sa tuhod. Pati mga tsuhin. Ang gobernador. Ito ang mayor ng Balayan Longest. mula 1957 hanggang 1986. Si Mayor Luis Sitong Luisito Toribio Toribio Ramos. Pinakamatagal na naging mayor ng Balayan. 1957 to 1986. So that's almost 30 years, no? Namatay siya 2007 lang. Ito ang mga Laines. Ito mo yung kanilang yung kanilang sementeryo. Ang lola ng chewing ko, si Leo Martinez, ay Laines. So kamag-anak ko rin to, lahi yan ng mga Asque Laines. Yung Stanislaw Laines, pinakagitna, namatay noong 1893. Yan ang lolo niya sa Talampakan. Lolo ni Tito Leo Martinez, yung artista sa Talampakan. Asawa niyan, Paula Asque, na pinsan ng lolo ko sa Talampakan. Pinsan bo. Ito naman ang prominent family Lopezes. Don Sisto Lopez, yung mga Yung bayaning sina Sixto Lopez.
At Kaya kanya, mapapansin mo siya, lahat dito, mga prominent ang nakalagay sa ulo. Simon Asque de Ramos, kapatid din niya ng lola ko sa tuhod. Namatay siya noong 1953. Hindi ka pwedeng maglagak dito kung hindi ka recent famous. Katabi niyan. Mga recent famous yan. So, si Ramirez. Yung kabila nito, sir, ano na, iba na. Wala na yan. Ibig sabihin, makitid lang siya, no? Pag sa likod, may mga common tao na kung tawagin. So, ito yung first time natin na makapasok dito sa Cementerio del Pueblo de Balayan. Pinakamatandang nilagak. Akala ko Nandito. Yan. Hindi naman. 18 ano yan. Yun ang makita. Kala ko ito, pinakamatandang gripo. Ngayon talaga kayo nila. Akala ko nga rin. Lilinawin mo. Yeah. Ito kasi pagkakuan mo, nakikita mo dyan, yung pangalan niya at saka yung year. Oo. Hindi yung year. Yung pinakamatanda ito. linisin eh. Dapat nililinis. Kasi tinitiri ka ng kandila kaya Kasi umitim. yung lahat ng nakalagay sa tagiliran, mga naging pari yan ng Balayan. Okay. May mga lapida rin dito. Mga Oo, paano. lapida yan. Ayun, Mga naging lapida. pari yan. Ayun. Belen Oxon Manas. Ayun, Lola Belen ko. Maaga namatay yan. Pianista yan. Ito yung pamilya ng mga Lopez ng Balayan. Ang isa, kaya mo ba? Tumuloy na lang tayo dito. Sila Don Sixto Lopez na kasamaan nila Felipe Agoncillo. Yung kanidon. Yan. Ano yan? Kasamaan niya nila Felipe Agoncillo sa pakikibaka sa ating kalayaan. Naging mayor ng Balayan 1906-1907, Lopez. Kilala niyo yung asawa ni Gibot Teodoro? Si Nicky Lopez Prieto Teodoro. Ang ina ni Nicky, na babae, nabiyanan ni Gibot, taga Balayan. Lopez ng Balayan. Apo ng Manuel Lopez na nakita nyo. So ang asawa ni Gibo ay lahing Balayan. Yan, mga tiyahin, tsuhin ni Tito Leo Martinez. Mga tiyahin at tsuhin ko rin. Mga pinsa ng aking lola, ang pinakahuling namatay, nakikita mo yun, yung Lele. Last year lang siya namatay, 2023 at the age of 100. Yung common, ibig sabihin, yung mga hindi nakabayad, doon nilalagay. Kasi may bayad ang paggalagang ng patay ng araw. Pag Okay. inaalis sila, dinalagay sa common. Ang tawag doon, common. Oo. Okay. Common. Common. Ibig sabihin noon, laga ka ng mga patay na hindi nakabayad. Yung lugar na yan, Toto, lugar na yan, dito nakalagak yung Heroes of Palikpikan. Ano sir naman yung... Ibig sabihin ng Heroes of Palikpikan, ito ang mga 1897 na revolution na nagkaroon ng Battle of Palikpikan. Okay. So lahat ng namatay sa Battle of Palikpikan, dito nilagay. May mga pangalan? Yes, kumpletong mga pangalan. Ang problema nga lang, siyempre, nabili na ng marami ng nawalang tao. So, inoccupied na ng ibang kanito. Pero actually, common yan. Nakikita mo yung Celerina Cayabyab? Focus mo. Namatay siya 1960. Yan ang nanay ni Ryan Cayabyab, National Artist for Music. Si Ryan ay Ryan Puhante Cayabyab. Pamilya yan ng mga Puhante. Doon niya naman na yung talent niya sa music. Yung Celerina na yan. In addition, siyang pinaka-original na choir, yung choir ng simbahan, kumakanta sa simbahan. Oo. Ito ang tatay niya, si Dr. Antero Martinez. Ito, stepmother niya, ang Lola Tessie. Kasi ang mother ni Tito Leo, yung Benita. Oo. Maagang namatayan, 6 years old pa lang si Tito Leo. Kaya si Tito Leo Martinez, second cousin ng tatay ko. 4 na magkakapatid sila Tito Leo, puro lalaki. Namatay ang kanilang ina noong 1951 dahil sa panganganak sa ika-5. Ngayon, ang nabubuhay na lang doon sa 4 na yon si Tito Leo. Namatay na yung 3 niyang kapatid na lalaki. Si Tito Leo pa ang panganay. Ito yung tinatawag na Spanish Military Fort. Ang tawag sa Tagalog, Muog. Dito nakabantay yung mga sentinel.
tinitingnan yung pagdaong ng bawat sasakyan pandagat. Noong 16, 17, 18, maraming mga pirata ang dumadaong dyan sa dagat na yan. Dagat yan hanggang dulo, dagat. So ito mataas ito. Taas yan. Eh may mga nakalagay diyang mga canon, Spanish canon, na kung sakaling magdadating sila, bobombahin. So mag-react ang simbahan. Kakalembang sila para ang tao pumasok sa loob ng kuta. Tapos magsusunog doon sa talibayog para mag-alert yung other people na tumakbo sa loob ng simbahan kasi nandiyan ang mga pirata. Ito yan. Ito yan. Ito ang port. So yan ang dagat. Ito yung mga remnant, mataas yun, no? Remnant yan. Papunta dyan. So ang tao nakatingin. For example, ako nakatingin ako doon sa dagat. Yun, no? Dagat yun eh. Ito, Flower of the Dead. Ha? Cadena de Amor, Flower of the Dead. Kasi ito ay the link, living and dead. Kaya nga, chain of love. Yung namatay, at saka yung nabubuhay, yung mga kamag-anak, pag-ibig yun. Yan. Ha? You see? Cadena de Amor. So, yung bricks na yan ang katulad doon na nakasalansan, yung bricks na yan. Yan, no? Yan. So, kapag nalilapitan natin, tabi puno, no, makikiraan, ito yan. Yan. You see? Ito, giniba doon. Ito lang natira. Gets mo? Yun lang.